Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay muling nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil po sa maaliwalas na panahon na ating nararanasan, gayon din naman sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID virus at higit sa lahat sa payapang buhay na kaloob sa atin sa mga biyaya at kalakasan na patuloy na itinutustos ng Diyos sa araw-araw sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga siya po o si Brother Ren ay minsan pa na nag-aanyaya bilang pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon ay muli tayong makipag-aralan ng nauukol sa mga katwiran at mga salita ng Diyos na mula sa mga banal na kasulatan o Biblia. Sana po ay patuloy din ang inyong pagsubaybay gaya ng mga nakararaan upang sama-sama tayong makinabang sa mga biyayang pang-espiritual na ating pong tinatanggap sa mga ganitong pag-aaral. Sa oras na ito, ang ating teksto ay ang nasa 2 Timoteo na sulat ni Apostol Pablo. Ang kapitulo ay 2 at ang talata ay 4. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya ay kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Sana po ay napansin natin na ang binanggit ni Pablo dito na kawal o sundalo, hindi po ito yung karaniwang sundalo o kawal na ating nalalaman at nakikilala. Bakit po? Ang sabi ni Pablo, ang kawal na nasa pagkakawal o nasa serbisyo, ang sundalo na nasa serbisyo ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Anong ibig sabihin ng hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito? Hindi po nasasangkot o hindi po nai-involve sa mga bagay ng ukol sa buhay na ito. Hindi ba yung mga sundalo o mga kawal na ating kilala at mga kuminsan ay kapitbahay, ay sila ay mga nasa serbisyo bilang kawal o sundalo, bilang militar, para po sa buhay na ito. Yun ang layunin ng kanilang pagsusundalo o pagkaka-recruit bilang kawal. Pero dito, iba yung tinutukoy ni Pablo na kawal. Ang sabi niya, sino mang kawal, yung tinutukoy niyang kawal na nasa pagkakawal o nasa serbisyo bilang kawal o bilang sundalo, hindi nahulubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Kung gayon, sundalo na hindi ukol sa lupa ang tinutukoy ni Pablo. Mga kawal na hindi po tinawag o nirecruit para magserbisyo sa mga bansa o mga nasyon dito sa balat ng lupa. Sino ba yung mga kawal na binabanggit dito ng apostol? Itaas po natin ang pagbasa sa 3. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya
ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Hindi nga ito yung pangkaraniwang kawal o sundalo, sapagkat ang tinutukoy dito ng dakilang apostol, mga kawal ni Kristo Jesus. Anong sabi niya? Makipagtiis ka sa akin, si Timoteo, ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal o sundalo ni Kristo Jesus. Soldier of Christ, sabi nga nung iba. Kaya yung kanyang tinutukoy dito, na kawal na nasa pagkakawal o nasa serbisyo, ito po ang mga lingkod ni Kristo na tinawag ni Pablo sundalo ni Kristo Jesus. Anong sabi po ni Pablo? Hindi lamang magtiis ng kahirapan ang sabi niya. Ang sabi pa niya, samantalang nasa pagkakawal ang kawal o sundalo ni Kristo, ay hindi nahalubilo o hindi sumasangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Kasi po, hindi nga sila yung sundalo na ukol sa mga military o army ng mga bansa sa lupa. Sila po ay mga sundalo ng Panginoong Hesukristo. Pag yung sundalo ukol sa buhay na ito, ang layon ng kanilang pagka-recruit o yung kanilang pagkatawag bilang sundalo, panlupa. Pero itong mga kawal ni Kristo, gaya ni Pablo, gaya ni Timoteo, sila po ay sundalo ni Kristo at hindi ukol sa lupa ang kanilang pagkasundalo. Kaya nga ang sabi, hindi nahalubilo, hindi sumasangkot, hindi po nai-involve sa mga bagay na ukol sa sanlibutan o mga bagay na ukol sa buhay na ito. Ngayon, merong mga nagpapakilala na mga lingkod ng Panginoon, mga mangangaral. Yung iba ang sabi ay sugo daw sila. Sila raw ang tunay. Kung ia-apply po natin itong pamantayan na sinabi ni Apostol Pablo sa mga lingkod o sundalo ni Kristo, papasa kaya ang mga ito o ang mga mangangaral na nagsasabing sila'y tunay, sila'y lingkod, sila'y sa Diyos, mga magulang at mga kaibigan? Pag sila po ay nalaman natin na sumangkot, malubilo o uminvolve sa mga bagay na ukol sa sanlibutan, hindi po sila papasa sa pamantayan. Ngayon, sino ang halimbawa ng isang nagsasabing tunay na mangangaral? Nagsasabing sa Diyos, Ang sabi pa nga ay umanib daw sila sa iglesia ng Diyos sa Biblia, ngunit hindi po sumunod dito sa sinasabi ni Pablo na hindi dapat nahalubilo sa buhay na ito. Ito po, basahin natin, COMELEC Resolution number 6558. Kailan po na-promulgate itong resolution ng Commission on Election? January 17, 2004. Tungkol po saan itong COMELEC Resolution number 6558? Meron silang niresolve. Kaya nga resolution ang tawag. Ano po ang niresolve ng COMELEC NBank?
Ito po ang rekomendasyon ng Law Department ng COMELEC tungkol po sa pag-a-approve at pag-deny ng certificates of candidacy ng mga gustong tumakbo bilang Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga senador. Kailan po itong eleksyon na ito? 2004 election. Meron bang makikita tayo dito sa resolution ng COMELEC na isang nagsasabing siya'y umanib daw sa Iglesia ng Diyos sa Biblia? Siya raw ay tunay na sa Diyos. Sugo pa nga ang sabi, pero sumangkot dito sa politika, na ang politika ay alam naman natin, ito po ay gawain, ukol sa buhay na ito. Hindi ito panglangit na gawain. Meron po, ayon po dito sa COMELEC resolution, na inaprubahan yung rekomendasyon ng kanyang Law Department, meron pong pinaaprobahan o sabi nga ay binigyan ng due course ang candidacy o certificates of candidacy ng mga gustong tumakbo bilang presidente, bilang vice-presidente at mga senador. At meron din namang rekomendasyon na i-cancel o pawalang halaga at huwag pahintulutan ang mga nag-file ng Certificate of Candidacy na sila po ay makatakbo sa gusto nilang posisyon. Doon na po tayo sa letter S kasi alphabetical ito Doon sa mga kandidato o nag-file ng Certificates of Candidacy bilang mga independent candidates for senator. Doon sa letter S, ang pinapa-cancel o pinapawalang bisa, gusto ng Law Department na i-set aside yung Certificate of Candidacy. Sa letter S, meron po doong isang nagngangalang Eliseo F. Soriano. Sino ba yung Eliseo F. Soriano? O si EFS? Ito po yung sinasabi nila na presiding minister ng Andating Daan o ng sinasabing MCGI. Ano ba yung MCGI? Sabi nila, Members Church of God International. Sabi naman ni Brother Ren, mag-amain, mag-uncle Church of God's International. Ano po ang sabi ng COMELEC resolution? Pinagtibay, inaprubahan na ikansela yung Certificate of Candidacy for Senator nitong si Eliseo F. Soriano. Ang tanong, si Soriano ba ay sumausaw sa politika? Opo. Si Eliseo F. Soriano na nagsasabing umanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia, siya ba ay humalubilo, sumangkot sa mga bagay ng buhay na ito gaya ng politika na naghangad kumandidado bilang senador? Presentado o alsado, gustong kumandidatong senador. Kung inyong napapansin, sabi nung kanyang tagapag-alaga ng figure, hindi lang senador ang gusto EFS for President. Eliseo F. Soriano for President. Siguro na-realize nila masyado namang malayo yun sa realidad. Kaya ang ipinail for senator si Eliseo F. Soriano. Anong sabi ng COMELEC resolution? Kansilahin
yang Certificate of Candidacy ni Eliseo Soriano. Ano lamang ang ibig sabihin nito? Sumangkot sa politika si Eliseo F. Soriano na nagsasabing sugo ng Diyos, nagsasabing umanib sa iglesia ng Diyos. Hindi nila maikakailaya. Anong ibig sabihin nito? Hindi po sila, siya. Hindi nakapasa sa pamantayan ng kasulatan na sinabi ni Pablo na sino mang nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa buhay na ito. Ano lamang ang ibig sabihin? Hindi talagang sugo ng Diyos yang si Eliseo o si Eli Boy Soriano. Anong ibig sabihin? Hindi totoo yung claim ng dating daan ni Eli Boy Soriano na siya at ang kanyang mga kasama ay umanib sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Marami na tayong sinabing dahilan kung bakit hindi totoo yung claim nila na sila raw ay umanib sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Ito pa ang dagdag. Yung pagsangkot ni Eliseo, Eli Boy Soriano sa politika, specifically sa kanyang kagustuhang magsenador, katunayan po yan na siya ay hindi talagang kawal ni Kristo Jesus sapagkat siya po ay sumangkot, siya po ay sumausaw, siya po ay humalubilo sa bagay ng buhay na ito. Ang liwanag po nung sabi ni Apostol Pablo, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Kaya yung sabi ni Pablo, pag ikaw ay hindi sumangkot, anong sabi niya? Upang siya ay kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Tiyak na tiyak po, hindi kalulugdan niyang si Eli Boy Soriano na nagsasabing umanib sa iglesia ng Diyos sapagkat unang-una hindi totoo na sila'y umanib sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Claim lang nila yun. Yung kanyang pag-involve sa politika, ebidensya na siya po ay hindi nakaanib sa iglesia ng Diyos, manapa ay sumalungat sa aral ng iglesia ng Diyos. Hindi lamang siya hindi kalulugdan, pupulutin ito sa kangkungan, sabi nga natin, sa mga usapan sa vernacular, mga magulang at mga kaibigan. Ngayon, baka naman si Eli Boy lang ang nasa ang dating daan o MCGI daw, mag-uncle, Church of Gods, ang sumangkot sa politika. Hindi po. Siyempre, bilang leader, merong gagaya sa kanya. Siyempre, siya ang gagayahin. Kaya nga, sino pa ba ang nasa MCGI na ang claim ay umanib sa iglesia ng Diyos sa Biblia, na ang claim ay pure ang kanilang mga doktrina? Hindi po totoo yun. Paano magiging pure ang doktrina? Sinalungat na nga itong sabi ni Pablo sa 2 Timoteo 2:3-4. Ito, basahin natin. Isang artikulo naman na sinulat ng isang nagngangalang Jane Abaw, dated November 30, 2007. Sino itong Jane Abaw? Member ito ng dating daan. Paano natin natiyak? Isa ito sa mga writer ng TOP magazine, The Old Path magazine, o magazine ng ang dating daan. Ano po ang sinulat niyang artikulo noong November 30, 2007? Paragraph 1, first line, unang linya.
Congressman-elect Daniel Soriano Rason. Anong sabi po nitong taga-TOP o taga-Ang Dating Daan Magazine? Congressman-elect Daniel S. Rason. Yung S, Soriano yun. Bakit? Pamangkin ito ni Eliboy Soriano na humalubilo at nagtangkang kumandidato bilang senador. Natural, gagayahin yung uncle niya na gustong magsenador. Ito naman, ang sabi nung taga-Ang Dating Daan, Congressman-elect Daniel Soriano Rason. Ang tanong, humalubilo ba sa buhay na ito? Opo, politika ito. Biruin nyo, ang sabi, Congressman-elect Daniel S. Soriano. Pagbigyan na muna natin, bagaman mali po yan. Sabi nga ni Eliboy, madalas gamitin nun, misinform. Sino ang misinform? Yung sumulat na ito, na si Jane Abaw. Kasi hindi accurate na sabihin congressman-elect itong si Daniel Soriano Rason. Bakit? Ang ibinoto yung party list na ang pangalan Batas Party List. Si Daniel Soriano Rason, nominee lamang nung Batas Party List. Kaya nga, ang ibinoto nung eleksyon, yung party list, hindi si Daniel Rason. Kaya strictly speaking, mali na sabihin congressman-elect. Hindi naman siya direktang inihalal ng botante. Ang inihalal yung Batas Party List na siya o si Daniel Rason ay isa sa mga nominee. Sino ba itong si Daniel? Ano ba ang kaugnayan ito doon sa religious group ni Eliboy? Paragraph 3. The congressman-elect o si Daniel Rason, who is at the same time the vice presiding minister of Church of God International. Religious pala itong si Daniel o member ng kanyang religious group. Hindi lamang member. Mataas ang tungkulin, vice presiding minister. Pumapangalawa kay Eliboy ito. Kasi si Eliboy ang presiding minister nung kanilang members Church of God o mag-uncle Church of God. Humalo ba sa politika si pamangkin ni Eliboy na si Daniel Rason? Opo. Sino ang umamin? Miyembro nila, member nila. Sapagkat humalo sa politika, anong sabi ni Pablo? Ang sabi niya, huwag humalubilo. Pag humalubilo ka, at tapos i-claim mo na ikaw ay umanib sa iglesia ng Diyos sa Biblia, hindi totoo yun. Claim mo lang yun. Sapagkat kinokontra ng iyong ginawang paghalubilo sa politika yung sinasabi mo na ikaw ay umanib sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Kaya hindi totoo yun. Claim lang nila yun. Madalas nilang sabihin, umanib kami sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Mali po. Paano kayong makakaanib? Sino ang nag-process ng inyong pag-anib sa iglesia ng Diyos sa Biblia? Bukod doon, bakit kinokontra ng MCGI yung standard o patakaran o panuntunan o regulasyon ng iglesia ng Diyos sa Biblia na hindi dapat nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito gaya ng sa politika? Ngayon, itatanong ninyo, bakit hindi naman nakaupo talaga? Kasi sabi, congressman-elect, ibig sabihin hindi pa nakakapag-take ng oath. Sabi rin, admission din ng member nila na sumulat ng artikulo, paragraph 8. By the second week of November,
the COMELEC disqualified batas alleging that it is a front of a religious organization. Na-disqualify po yung batas party list na doon nominee si Daniel Rason. Kaya nung ma-disqualify yung batas party list, hulog si, sabi nilang congressman-elect, hindi naman yung batas party list. Bakit daw na-disqualify yung batas party list? Front daw ng religious organization. Sa ibang ulat naman, batas party list is a mere extension of ang dating daan. Kaya, ano po ang ginawa ng COMELEC? Disqualify. Nung ma-disqualify ang batas, anong congressman-elect? Hindi, naging congressman. Dapat yan representative, party list representative. Kung hindi na-disqualify yung batas party list. Sino ang nagreklamo dyan sa batas party list na naging dahilan para ma-disqualify? Isang nagngangalang Nathan Macute ng Muntinlupa, Metro Manila. Kaya para po sa ating pagbubuod, pag sinabi ng MCGI ni Eli Boy Soriano o ni Daniel Rason na sila'y umanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia, huwag kayong maniwala. Bakit? Sapagkat ang gawa nila ay kumukontra sa kanilang sinasabi. Hindi sila maaaring maging kaanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia sapagkat tahasang nilalabag nila ang mga regulasyon ng Iglesia ng Diyos sa Biblia. Isa na rito ang huwag humalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Humalubilo ba sila? Opo, nagtangkang magsenador si Eli Boy Soriano at nagtangkang mag-representative o congressman si Daniel. Sino sila? Si Eli Boy, presiding minister ng sinasabi nilang members, Church of God International. Si Daniel, vice presiding minister ng sinasabing religious organization na front lang pala yung batas party list. Mere extension of ang dating daan. Kaya ayun, disqualified. Entonces, walang congressman o representative Daniel Soriano at wala din namang Eli Boy Soriano na senador sapagkat yung palamang certificate of candidacy niya kinansela na ng COMELEC batay sa kanyang resolution number 6558. Hanggang dito po at salamat po sa inyong pagsubaybay.